Kailangan nating magbantay. Mabiyayang araw ng Biyernes Kapanalig. Kapistahan po ngayon ni Santo Papa Juan XXIII. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Nang nakapagpalayas si Jesus ng demonyo, sinabi ng ilan sa mga tao, "Pinalalayas niya ang mga ito sa tulong ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo." Gusto naman ng iba na subukin si Jesus at humingi sila sa kanya ng isang tanda galing sa langit. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, "Mabubuwag ang bawat kahariang nagkakahati-hati at magigiba roon ang mga sambahayan. Ngayon, kung nagkakahati-hati si Satanas, paano magtatagal ang kanyang kaharian? Di nga ba't sinasabi ninyo na nagpapalayas ako ng mga demonyo sa tulong ni Beelzebul? Kung sa pamamagitan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, paano naman napapalayas ng inyong mga kaanib ang mga ito? Sila mismo ang nararapat sumagot sa inyo. Sa daliri ng Diyos ako nagpapalayas ng mga demonyo, kaya't sumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kung may sandatang binabantayan ni malakas ang kanyang palasyo, hindi magagambala ang kanyang mga pag-aari. Ngunit kung salakayin siya ng mas makapangyarihan sa kanya at talunin siya, maaagaw nito ang kanyang mga armas na kanyang inasahan at ipamamahagi ang kanyang mga ari-arian. Laban sa akin ang hindi panig sa akin at nagpapangalat ang hindi nagtitipong kasama ko. Kapag lumabas sa tao ang maruming espiritu, nagpapalaboy-laboy ito sa mga lugar na walang tubig sa paghahanap ng pahingahan. Ngunit wala siyang natatagpuan at sinasabi niya, "Babalik ako sa inalisan kong tirahan." Pagdating niya, natatagpuan niya ito na nawalisan na at maayos pa. Kaya naghahanap siya at nagsasama ng 7 pang espiritong mas masama pa kaysa sa kanya. Pumapasok ang mga ito at doon tumitira. Kaya mas masama ang huling kalagayan ng taong iyon kaysa dati. Nagbahagi po si Sister Edith Leda ng Daughters of St. Paul sa ating pagninilay. Isang anak na lalaki mula sa mayamang pamilya ang napabalitang nagpakamatay. Matalino ang binata at halos nasa kanya na lahat ang katangian para maging masaya. Pero sa kabila nito ay winakasan niya ang kanyang buhay. Kapanalig, dumarami sa mga kabataan ang nagtatangkang tapusin na ang lahat dahil sa depression, peer pressure, at iba pang mental health issues. Totoong puno ng hamon ang buhay natin sa mundo. Sa mabuting balita ngayon, sinabi ni Jesus na kapag binantayan ng isang tao ang kanyang bahay, malayo ito at ang kanyang mga ari-arian sa panganib. Pero kung sasalakayin siya ng mas may kapangyarihan, matatalo siya at maaagaw nito ang lahat. Kapanalig, totoo po ang demonyo nung panahon ni Jesus at hanggang sa ngayon. Hindi po siya kathang-isip lamang. Pinalayas ni Jesus ang demonyo sa mga taong inalipin nito at sinasabi niya na hindi lang natin kailangang bantayan ang ating kaluluwa. Kailangan din nating palakasin ang ating espiritu upang hindi tayo magapi ng masama. Pero paano? Tinuturuan po tayo ng santo natin sa araw na ito, si Santo Papa Juan XXIII o 23. Meron po siyang dekalogong sinunod araw-araw. Pag dekalogo 10 yun, pero 4 lang po ang aking ibabahagi. Una, sa araw na ito sisikapin kong mamuhay ng positibo, nang hindi nagnanais na lutasin ang mga problema ng aking buhay ng sabay-sabay. Ikalawa, ngayong araw na ito, magiging masaya ako sa katiyakan na nilikha ako para maging masaya.
Hindi lang sa kabilang buhay, kundi maging sa buhay na ito. Ikatlo, para lamang sa araw na ito, maglalaan ako ng 10 minuto sa mabuting pagbabasa dahil kung paanong kinakailangan ang pagkain sa buhay ng katawan, kinakailangan din ng mabuting pagbabasa para sa buhay ng kaluluwa. At ika-4, tanging sa araw na ito, magiging matatag ang aking paniniwala sa kabila ng mga problema na tanging ang mabuting pagkalinga ng Diyos ay nagmamalasakit sa akin. Kapanalig, makatulong nawa ang mungkahing ito upang pagtibayin ang ating kalooban laban sa masama. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow Paulines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. O mahal na Birhen ng Santo Rosario, pakinggan mo po ang aming mga kahilingan. Sa bawat panalangin namin sa mga butil ng Santo Rosario, madama nawa namin ang iyong makainang pagmamahal at pag-aaruga. Inilalapit po namin sa iyo ang aming kahinaan, kasalanan at kakulangan, ang aming mga suliranin, sakit at kalumbayan. Umaasang ang lahat ay idudulog mo sa iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang kapayapaan, katarungan at kasaganaan. Amen.